Ito na po ang latecomer. Late. What's up guys, we were here. So for this car camping vlog, pupunta tayo ng Camp Troville. So 8 river crossings. Handa na ba kayo? Let's go! Let's go! Tara na! Baragan na din! Kami sa Pure Gold Cogeo kung saan nag-grocery sila Kill. At kasi kami hindi ba nakakapag-grocery po. Ayan, tara na. Parang kulang to sa atin. Ano? Kulang ba? Oo, sa ating dalawa pala. And once we're all done, tuloy na kami papunta ng Camp Troville. And after several kilometers, kakaliwa na tayo dito sa may Gillian Marie Restaurant and Cafe. Kung naalala nyo yung Nature Venture Camp Car Camping vlog namin last year, dito rin yung daan papunta sa campsite na yun. At kung naalala nyo, after several meters, off-road na. So yung gate sa may dulo, yan na yung Nature Venture Camp. And a few kilometers away, eto na tayo sa unang river crossing natin. Alright, so we're already at our 5th river crossing. And kung napapansin nyo, paisa-isa kaming tumatawid. So ito para ma-prevent na dalawa yung mababalahaw at the same spot or sa kalagitnaan ng river crossing. Pao, nalala na. So basta basically wag kang bubuntot kapag may tinatawiran kayong ilog. Para kung sakaling mabalahaw yung nasa harap nyo, hindi ka rin mababalahaw. And another thing din pala, meron kaming mga two-way radio. A must-have item kapag nag-group camping kayo or nagte-trail kayo. So, we're communicating to each other about the condition ng trail, ano yung mga iwasan, saan line dadaan, lalo na kapag nag-river crossing para maiwasan namin yung malalalim na parts, kung saan yung part na may malalaking bato, and what not. And also to give a go signal dun sa kasunod namin na tatawid ng ilog. And by the way, ito pala mga kasama ko ay 4x2 lang. So far, kinakayanan naman lahat ng river crossings.
If you want to know more off-roading tips, go check out my other off-roading video. Especially yung nag-drill and camp kami sa Campwell River Valley. And that's pretty much it for the 8 river crossings. Kamustahin naman natin yung mga kasama natin. Kamusta? Kamusta river crossing? Basic? Basic? Alright. Ito naman si Prince TV. Kamusta river crossing? Nakakaba pero sulit. Sulit? O may bukas pa ulit? Let's go. Kamusta river crossing? Okay lang. Hindi ka kinakabahan? Hindi naman. Wow. Kampante. Wow. Pasok si Jill eh. Ano, hindi ka, walang budol ngayon ha? Light lang. So yun, tuloy lang kami papunta ng Camp Troville. So after pala ng first river crossing, mayroong barangay hall doon. Magre-register lang kayo and babayaran nyo lang yung per head and per car. So 20 per head and 50 ata per car if I remember correctly. Sige, diretso lang. Alright, so nandito na kami sa Camp Troville finally and unfortunately muulan pa and eto na naman kami nag-iisip ng pwesto, no, kung paano at least kahit pa paano aesthetic na pwestuhan, ano. So yan, pinag-uusapan namin kung sino po pwesto malapit dito sa gazebo kasi nagpaparent sila ng gazebo. So kapag nag-book ka, pwede mong i-book yon para yung spot na to kung saan yung gazebo ay sa inyo, no? So 500 for the whole stay na yun, no? So yan, iniisip lang namin yung mga naka-awning iduduktong dito sa gazebo para malaki yung shelter namin. So yun, since naka-awning ng Kings, Adventure Kings si May, kapain pa kayo, pera. ipapatapat namin yung awning niya dito, tsaka yung sa akin. Alright? Di abot. Di abot na isa. Sumobra? Alamin ko saglit ako kailangan. Nahimos yata siya na nabalit. Ano nga niya magkano?
Magkano yan? Magkano ka? Kim, ano kailangan mo, Meng? Sa ano? Kailangan natin mag-field trip sa okay pagkain. Anong kukunin natin doon? Kailangan lang bumili ng ganyan. Ganito? Tambay tayo doon next time. So ano yung combi yung combi brew. Bakit? Ano? Parang nakakasakay. Ito. Yan, nasa kamay. Isa pa. Wala ba tayong ganon? Tingin nga. Anong purpose ulit niyan? Dito bro, dito. Para puro uling. Oo. So, ganyan yan. Takot ako ganon. Tumaboy kaya. Dito. Kumay yan po. Baka mag-pork chop. Ano yan? Huwag na kayong manso. Huwag na lang kayo magsalita. Cheers. Naantok na ako. Sabi na di. Yung mga girls wala. Let's go! Dinner time! Sakto. Ano hapon lang pala? Positive API ko maubos eh. In general. Pagkatae mo tayo! I'm back! Akala ko si Lazarus no? Back from the dead. Na-recharge eh. Ako. Back to the bag eh. Bantay na bantay si ate no. Mukha kasi hindi magbabayad. Hindi dahil baka may pumasok no? Hindi lang magbabayad. Yung bayad doon. Hindi naririnig ni ate yung ano. Naririnig ni ate yung deposit. Nung gabi, tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan na halos bahay na yung buong campsite. Tali lang. Pinasukan kayo ng tubig, hindi? Hindi. Pinafold ko sa kanya yung yung tar. Oo. Kasi papasok sa tent lahat eh. At nang dahil rin sa ulan, lumalambot yung lupa, kaya nabubunot yung pegs ng tarp ng mga kasama namin. Ayan. Tanggalin na kaya yung laman ng tent. Basta na ilalim. May tubig na. Hindi ba napasukan yung loob? Hindi naman pumapasok yung loob. Okay. Yung kapitbahay namin lumikas na sa medyo mataas-taas na pwesto dahil yung kinakatayuan nila ay binaha na. So, pumapasok siya dun sa zipper. Kailangan talaga nakastretch ng maayos yung mga gilid-gilid. Alright, so it's already 11 p.m. somewhere around 11 p.m. in the evening or magmi-midnight na. And as you could guess, sa loob kami ng sasakyan ngayon kasi yung tent namin, yung flooring is nagli-leak. Napasukan ng tubig, sobrang lakas kasi ng ulan kanina, and yun medyo baha yung loob. So band kami doon, and dito kami sa loob ng sasakyan ngayon matutulog. So try namin. But yeah, that's part of the car camping experience. Ito literal talaga na car camping ngayon ginagawa namin. Sobrang lakas kasi talaga ng ulan kanina. Hindi rin namin ina-expect. And yeah, bukas na lang siguro bigyan ko kayo ng camp tour. Hindi ko kayo nabigyan ng camp tour kanina dahil umuulan, pagod rin, whatnot. Hindi rin makapag-drone. So yeah, bukas na lang. Alright, so good night people. Mapagpahinga muna kami ulit. The next morning, tuloy pa rin ang pag-ulan kaya nag-pack up na kami kaagad kasi nag-aalala kami baka lalo tumaas yung tubig sa ilog. Sige, pati pakita mo nga. Panggal sebo lang. Okay, look, so quick campsite tour tayo. Pakita ko lang kayo around Camp Trubel, ano. So yun yung gate. Tapos dito, ito lang yung mga may lilim yung puno, ano.
yung malapit dito sa may gate tsaka CR. Yan, isang hilering ganun. Tapos may mga gazebo, pwede mo siyang i-reserve, or kung gusto nyo or hindi kayo magbabayad, first come first serve, kung sino maunang gumamit, then sa kanila yan. So tulad dun sa amin, ni-reserve namin yung gazebo. So sa amin tong spot na to, yung pinag-setupan namin ngayon, ano. Then dito naman tayo sa ilog. So merong tambayan doon, common area yan. So hindi yan na re-reserve or nabubook, ano. Tapos yung ilog, yan kapag umuulan nagkakaagos siya. Pero kapag normal day, di na ulan, medyo mabagal lang yung flow ng tubig. Hindi siya ganun ka-rapids tulad nung sa River Ranch, Camp Hayatus, Lapar Sukat, etc. Yung Lanate na river, no. Ayan. So hanggang dun yan. Tapos dun medyo mabato-bato lang yung part dun. So yeah, tignan naman natin yung banda dun. So ito yung mga puno kanina. Merong common bonfire area dito. So libre lang yung bonfire. Depende sa weather. Tulad kagabi na ulan, so hindi makapag-bonfire. And eto, may mga gazebo rin dito. Gandun yan. May isa pa dun sa kabila, ano. Yan. Tapos yung CR yan. Tignan natin ang malapitan to. Alright, so ito naman yung kanilang CR tsaka shower and toilet, no. So maganda-ganda naman. Kompleto, may ilaw, whatnot, and yung toilet, so may bidet rin siya, tsaka tabo, and ilaw, maluwag, and the sink. Alright, so yeah, that's pretty much it yung camp tour. So meron pang puno doon for shade, yung uling gazebo, tapos may spot pa doon sa likod na yun, yung CR, bonfire area, and yung puno dito, ano, yan. Tapos yung mga gazebo dito sa side namin. Yun nga lang, kapag naulan, ito na yung expect nyo. So iwasan nyo tong mga spot na to. Dito nagtutubig, ano. Yan. Itong side na to mataas. Yun nga lang, mabato. Ito pa yung problema dito sa may riverside, mabato siya. So mahirap maglagay ng mga pigs. Yan. So yan, magliligpit na kami at yun nga, biglang pumasok yung bagyo. Hindi namin i-expect na tatamaan yung Rizal area. Kaya ito, ligpit muna kami, bounce na kami. Oy, ayos to ah. Pati natupad na yung swimming pool nyo. Kaya nga eh. Pero hindi naman Nagkaagos bigla yung ilog ah. Once we're all good, mag-pack up, I advise everyone na mag-air down around 20 to 25 PSI for additional traction. And once we're all good, we headed home. So we're hoping na hindi pa tumaas ng sobrang tubig sa ilog and na hindi kami magkakaroon ng anumang sitwasyon. Clear. Ang taas nun ah.
After 8 river crossings and a steep slippery climb, we finally made it back to Marilaki Highway. And we finally made it out. Nasa Marilaki na kami ulit. Alright, nice one team. Nakayanan nila mag-off-road, paahon at panaulan pa. Congrats. Alright, so yan, nandito na kami sa Shell Boso Boso. And buong-buo pa naman yung mga rigs namin paglabas namin, pag-ahon ano. So yun nga, umuulan. And nag-early out na kami kasi yun nga, may bagong parating. Hindi namin na-expect na tatamaan yung Rizal. And yun nga, since may rough road, river crossings, medyo tumaas na konti yung tubig sa river crossings, pero kayang-kaya pa rin naman ng 4x2. And yung mga paahon, kinaya rin naman nila. So very proud ako sa mga kasama ko. Pwede na sila mag-off-road driving ano. But yan, wala masyadong video, pero sana nabigyan ko kayo ng idea ko ano itsura ng campsite kapag naulan ano. So yan, rolling na ulit kami. Kakain na lang kami somewhere else. And since short nga lang yung stay namin sa campsite, yung mga pinimiling namin sa Pure Gold ay in-auction na rin namin bago kami magsi-uwian. Nakuha mo na yung previous mo? Meron pa tatlo. Balot ba? Boss na kasama pa pa-order yan? Ay, nay, nabigay mo na ito lang kanina. Nabigay na. Gcash pa lang po ha. Alright, so that's pretty much it for this rainy camp and trail at Camp Trobe. So nakuwi naman po kami lahat ng ligtas. So I would just like to thank the whole team, the whole squad, and of course sa aking co-driver / partner na si Kyla. So guys, thanks for watching. Don't forget to like and share this video and subscribe if you haven't. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. So on the next car camping vlog, we'll be going to Quezon Province to camp in between two iconic mountains.